Okay. Thank you so much, Brother Aaron. Sister Grace, ano na po ba? Grace Jimenez. Tapos na, okay na po. Okay na ho, okay na ho. Okay. Sa akin po, Ruth Grace, pahabol po. Sure, Ruth Grace. Shucks. Ruth Grace. Ano ba ito? Chat na lang daw po. Okay. Chat mo lang. Sa akin po mga kapatid, may special prayer request para sa akin ate. Yan po yung pangalan niya. I'm still Lacorte and family. I'm still Lacorte and family for their salvation. So sa aming immediate family, siya na lang po yung aking pinag-pray. Kasi nasa ibang lugar po siya, Cavite City. Kailangan pa mag-travel bago makapunta doon. Pero dati pa talaga, nung Trinitaran 6 years ago, ay nakaroon na po siya ng church at nakapag-Bible study na kami ng ate. So praying talaga na magpatuloy po yung sa Word of God. So thank you sa mga nag-request mga kapatid. Alam natin na there's so much things to pray for. And only God can help us. Pero through the help of the church, if we would remember yung story sa Acts na pinag-pray ng buong church si Peter, na hindi nila akalain na sagutin ng Panginoon yung prayer request nila. Because there's really power in united prayer. Amen. Praise for us. Alam ko na tayong bawat isa ay may kapangyarihan na on our own by the help of God. Pero iba po yung power na ginagawa ng pagkakaisa na. So, we would pray for this and it's just a reminder na marami pong tao yung kailangan ng prayer request. Every one of us has a prayer request. Every one of us has a problem that we need help over. Kaya we really appreciate the church sa mga pagkakataon. So yung prayer request po ni Sister Ira, pakichat na lang po, Sister Ira. So welcome din. I think, pwede ka magpakilala Sister Ira. Pahabol po. Kilala to special. So, Dandan pa si Dandan. Sa akin naman po, sa relatives ko po, dito po sa compound po namin kasi sobrang lakas po ng kaaway kasi may mga gusto rin po mga pastor na mag-evangelize po dito pero ramdam po nila yung kumikilos yung kaaway dito po sa compound namin. Tsaka dito po, Memban family po. Memban family. Ganon din po sa papa ko po kasi nasa ibang bansa po, nasa Saudi. Medyo ganun po siyempre habang tumatagal po nanlalamig po. Sana hindi po mawala yung fire sa kanya. At sa church building din po namin sa financial po. Yun lang po. Thank you so much. Sa pagkakataon po ito mga kapatid, we're going to pray for our prayer request. General na lang po natin pag-pray ito. Ito po ay maging personal nating prayer notebook or personal paper na pag nag-pray tayo ay meron tayong mga taong ipagpanalangin. I'll be asking our MC na ipag-pray at magtuloy-tuloy na po tayo sa ating service. Father Aaron. Good morning sa bawat isa, mga kapatid. Good morning. So ayun, naatasan lang ni Kuya Vincent. Pero sige lang. Opening prayer po, no? Prayer para sa prayer request natin. General prayer. Prayer sa mo. Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo ang mga prayer request ng aming mga kapatiran. Hallelujah. Alam mo po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng aming mga kapatiran. Ikaw ang lubos na nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon. We pray, Panginoon, na hayaan mo ang iyong tainga, Panginoon, ay maging bukas at ang mga panalangin namin na ito ay maging mabangong samyo, Panginoon, na hallelujah, kalulugdan mo ang prayer na ito at iyong sasagutin, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang mga prayer requests na ito. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord.
Merong tayong merong mag-aano, no? Yes po. Special song. Amen. Si Sister Grace Jimenez. So, pasok po, sis. Ayun po. Nakalive po ba talaga? Tawagan po natin si Jimenez na special song. Ayun po. Yung kakantahin ko po, siya, boses ko lang po yung maririnig niya kasi naghahanap po ako ng pwedeng, pero wala akong makitang tawag dito. Wala akong makitang, basta po yung sound na pwedeng i-connect. Ayun po. Ang title po ng kanta is Jesus Salamat po. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, salamat, nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Glory to God po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless Sister Grace. So, sa walang pagtatagal mga kapatid, atin na pong tawagan si Evangelist Marphil na magbabahagi ng kanyang magbabahagi ng banal na salita ng Panginoon. At ang lahat ay magsabing, God bless, brother. God bless, brother. God bless God po. bless, Brother God Fernand. bless. God bless, brother. Brother. Brother God bless. Ayun, mga kapatid, Brother. good morning po sa inyo mga kapatid. And gusto ko lang magpasalamat mga kapatid sa Panginoon for giving this privilege mga kapatid. Also kay Kuya Vincent mga kapatid for allowing me to share the word of God mga kapatid. Binigyan ako ng task mga kapatid to share the word, and I'm so thankful mga kapatid ngayong araw mga kapatid. Kumbaga, na-engage tayo sa mga gantong gawain mga kapatid. It will Amen. serve as our lead lifters mga kapatid, no? Sa panahon ng pandemic mga kapatid, no? That's why we have to keep our fire burning mga kapatid inside of Yes. us mga kapatid, no? Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. So, Amen. and mga kapatid, without further ado mga kapatid, let's open our Bible in the book of Romans chapter 8 verse 8 mga kapatid. Romans And 8. proceed po tayo sa 1 Corinthians 15:31 mga kapatid.
So yun po, babasahin ko po mga kapatid na sa English. Sa Romans chapter 8 verse 8 mga kapatid, so then they that are in flesh cannot please God, mga kapatid. And 1 Corinthians 15:31 mga kapatid says, I protest by your rejoicing which I have in you, Christ Jesus our Lord, I die daily mga kapatid. And the verse mga kapatid, sa binasa natin mga kapatid, we all know mga kapatid that flesh cannot please God mga kapatid. Amen? Hallelujah. And I request Brother Vincent mga kapatid to lead us the prayer mga kapatid, to share the word mga kapatid ngayong umaga mga kapatid. Amen. Let us pray. Lord Jesus, we thank you once again for this morning, for giving us this opportunity, Panginoon, na kami po ay makarinig ng salita, Lord. We're praying for anointing for Brother Fernand, that you're going to use him, Lord, to speak the word of God with power, with such anointing, Lord, that would help us to understand the message of your word this morning. So, Lord, bless us both to speak. Lord, we're expecting things from you, God, this morning. Iniwala ang Panginoon na you're going to tell us Hallelujah. something, Anoint. Yes. correct us, that would teach us and even rebuke us, Panginoon. So, Lord, help us once again this morning. Hallelujah. Yes, Lord. All and praise, declaring victory in Hallelujah. Jesus' Anoint name. him. Amen, amen. Hallelujah. Amen. So malinaw ba yung boses ko mga kapatid? Malinaw ba? Hindi ba na nagkakaroon ng... Malinaw, bro. Ayan. You know. Praise God. So, now mga kapatid, the world has yet to know what can God do through a Christian who is 100% dedicated to Him, mga kapatid. Amen. Yung Christian na hindi pa alam ng mundo, mga kapatid, kung paano gawin ng Panginoon ng isang Kristiyano, mga kapatid, na baguhin, mga kapatid, no? Hindi alam ng mundo, mga kapatid, yung kayang gawin ng Panginoon natin, mga kapatid, no? Na yung Kristiyano na yun, mga kapatid, tayo, mga kapatid, who is 100% dedicated to Him, mga kapatid. When we say dedicated, mga kapatid, we are devoted, mga kapatid, sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So, because it would be Christ and not the person, mga kapatid, that is doing the work and getting the glory, mga kapatid, no? It would be Christ, mga kapatid, siya ang gumagawa, mga kapatid. Siya ang gumagawa ng trabaho, mga kapatid, in getting the glory, mga kapatid, no? So, the concept presented in this chapter, mga kapatid, is the concept of being broken, mga kapatid. Amen? So, before you were broken and crushed, mga kapatid, you are not on the right foundation, mga kapatid. Amen? You were not on the foundation upon which the Lord wanted you, mga kapatid. Amen? Yes, we serve God, mga kapatid, but He wants to develop you to become more Himself, mga kapatid. So, He had to break you, mga kapatid. No? So, we need to be broken, mga kapatid. Kailangan i-allow natin ang Panginoon na wasakin tayo, mga kapatid, sa kaloob-looban natin, mga kapatid. Ito napakasakit, mga kapatid. No? But ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, is to develop tayo, mga kapatid, to become more like Himself, mga kapatid. Amen? Right. So, however, mga kapatid, kapag yung isang bagay, mga kapatid, ay nasira, mga kapatid, ito'y kinakailangang ayusin, mga kapatid, kapag ito'y kailangang gamitin ng mga kapatid. Yeah. For example, mga kapatid, kapag yung isang bata, mga kapatid, yung laruan ng isang bata, mga kapatid, sinira niya yung laruan niya, mga kapatid, meron tao na aayos doon, mga kapatid, kapag gagamitin na ng batang yun, mga kapatid. Amen? So, in the same way, mga kapatid, once God has broken and crushed us, mga kapatid, or He must heal you and fix you in order to be able to use, mga kapatid. Amen? Right. So, Right. in order God to make a brand new person of you, mga kapatid, He has to put the broken pieces back together again, mga kapatid. Now, mga kapatid, we are broken and crushed by God, mga kapatid.
But it doesn't mean, mga kapatid, na hindi na tayo mahal ng Panginoon, mga kapatid. Yeah. Amen. That's right. Doesn't mean na hindi tayo mahal. Nakikipagdati na tayo sa sarili natin. Wala na pag-asa, mga kapatid. But in our God's perspective, mga kapatid, para sa atin siguro, dinudurog tayo. Siguro kinakawawa tayo, mga kapatid. No? Siguro akala natin, binibigyan tayo ng kaaway ng problema, mga kapatid. Hinayaan na lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. No? But hindi, mga kapatid. Inaalaw ng Panginoon na mangyari yung bagay na yun, mga kapatid. Inaalaw niya yung brokenness, mga kapatid. Inaalaw niya yung bagay na masaktan tayo, mga kapatid, no? Because He has a purpose on you, mga kapatid. Meron siyang plano sa iyong buhay, mga kapatid. Amen. No? So, from brokenness and crush, mga kapatid, meron tayong mga kapatid, healing process, mga kapatid. However, involves pain, mga kapatid, di ba? If you were to be badly injured in a car accident, mga kapatid, while healing in the hospital, mga kapatid, you would not only have to endure the painful injections, mga kapatid, and bad tasting medicines, mga kapatid, but you would also experience the pain, mga kapatid, involved with the mending of your body, mga kapatid. No, parang i-relate natin sa pagmamahal, mga kapatid, no? Sa mga yung iba sa atin, mga kapatid, may mga ex-girlfriend or ex-boyfriend man, mga kapatid. And yung iba sa atin, mga kapatid, unbeliever pa siguro, no? So, sa panahong broken tayo, mga kapatid, no? We are on process na broken tayo, mga kapatid, because of that, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, yung will na lang natin yung nasusunod, mga kapatid, hindi yung will ng Panginoon. No? Alam naman natin as a Christian, mga kapatid, alam natin yung dapat ginagawa natin, mga kapatid. That's right. But we should be aware of what we are doing, mga kapatid, in this world, mga kapatid. Baka mamaya, lumalakad ka na pala sa laman, hindi na sa espiritu, mga kapatid. Right. Come on. Amen? Preach. Nararamdam is presensya ng Panginoon right now, mga kapatid. Hallelujah. Glory. Glory to Hallelujah, God. mga kapatid. So, furthermore, mga kapatid, no, when we are broken, mga kapatid, yung sa past natin, naging past natin, mga kapatid, di ba, pagka pupunta tayo sa healing process, mga kapatid, meron pa rin kirot, mga kapatid. Di ba, alimbawa, pag may nakita kang couple, nagiging bitter ka, mga kapatid. Di ba? Kasi you are in the process of healing, mga kapatid. Gusto mo umiwas doon. So once may nakita kang couple, mga kapatid, na nagiging bitter ka kasi ayaw mo ng ganun. Kasi nasaktan ka from that, mga kapatid. Di ba? So, it will take time to heal, mga kapatid, no? Huwag nating madaliin yung process na binibigay sa atin ng Panginoon. That's right. Hindi yung ito pa lang, yung break up pa lang, mga kapatid. Grabe na, halos, di ko na kayang mabuhay, Lord. Sasabihin mo sa kapatid mo, di ko na kaya mabuhay. Balik ka na sa akin. Di ba? So, mga kapatid, we should be aware of what we are doing, mga kapatid, no? And sa process of healing, it takes time, mga kapatid, no? God is molding us, mga kapatid, no? Hindi lang yung basta-basta, okay, tapos na, anak. Ayun na yung problema, tapos na. Hinaling mo na mawala na, okay na. No? But we don't realize, mga kapatid, na sa sitwasyon na yun, mga kapatid, meron palang victory, mga kapatid, after that, mga kapatid. No? Sometimes, isa past natin, mga kapatid, di ba? Wala tayo ngayon, mga kapatid. Wala tayo dito ngayon, mga kapatid. Siguro hindi tayo Pentecostal, mga kapatid, no? Siguro tayo, parang we're nothing lang, mga kapatid. But because of God's grace, mga kapatid, we become somebody, mga kapatid. Some of us, mga kapatid, naging evangelist. Some of us naging pastor, mga kapatid. Hallelujah. Amen? So, especially, mga kapatid, God heals you layer by layer, mga kapatid. Working in you, endurance and patience, mga kapatid. No? Amen. So this process of being put back together is not done by carnal means, mga kapatid.
but by the power of the Holy Ghost, mga kapatid, through channels of love, chastening, mga kapatid, correction, mga kapatid, we're being refined, mga kapatid, in painful circumstances, mga kapatid. Right. No? Kaya minsan, mga kapatid, pag we are broken, mga kapatid, dahil nasabi ko nina, kung may girlfriend, boyfriend ka, ex-boyfriend, mga kapatid, na broken ka dun, mga kapatid, it should not be done by carnal means, mga kapatid. Hindi yung, tara, inom tayo, ganyan. Right. Amen. Di ba? Para malimutan daw yung problema. Pero hindi yung totoo, mga kapatid. Bilang estudyante, mga kapatid, no? Senior high school, mga kapatid, no? Nung when I was grade 12, mga kapatid, isa yun sa mga, yung sa mga sakit ng mga, kabataan minsan, yung pag na-broken sila, mag-chat din sa GC, mga kapatid, tara, inom, ganyan. Di ba? Kasi kala nila, yun yung sagot, mga kapatid, para ma-rebuild yung self nila ulit from brokenness, mga kapatid. No? But we don't know, mga kapatid, na meron tayong Panginoon, mga kapatid, na pwedeng lapitan, mga kapatid. He is more than greater, dun pa, mga kapatid. Right. No? Yung anak ba kaya kang patawarin, mga kapatid? Yung anak ba kaya bang bigyan ka ng walang hanggang buhay, mga kapatid? Yung anak ba can give eternity sa iyo, mga kapatid? Di ba hindi? It gives you sin, mga kapatid. It destroys yourself, mga kapatid. Hallelujah. So, during the process, mga kapatid, you will discover that His ways are certainly not your ways, mga kapatid. Amen? Na yung way ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi nating way, mga kapatid. Kumpara sa atin, mga bilang nasa laman, mga kapatid, yung way natin is gusto natin mapadali lang, mga kapatid. Yung smooth lang lahat, mga kapatid, di ba? But no, mga kapatid, sa ating Panginoon, you have to undergo brokenness and crushing, mga kapatid. Right. Para maging effective ka, mga kapatid. Hindi lang yung puro hayahay ka lang, mga kapatid. No? Amen. So in our ways, mga kapatid, that God deals with man in ways that we do not understand and in ways that we wish we would change, mga kapatid. But as you are being changed with His mighty hand, mga kapatid, under His mighty hand, mga kapatid, your carnal, mga kapatid, carnal man, mga kapatid, your flesh is brought into subjection, mga kapatid. While Christ increases in you more and more, mga kapatid. So yung ways ng Panginoon, mga kapatid, is ma-separate tayo, mga kapatid, to give up our carnal means, mga kapatid, our fleshy desires, mga kapatid. No? Kaya nga, the more na we give up, mga kapatid, the more na tinitik natin yung will ng Panginoon, we are under by His mighty hand, mga kapatid, no? Nalilesen, mga kapatid, napapatay yung carnal natin, yung carnal-minded natin, mga kapatid, yung flesh natin, mga kapatid, flesh desires, mga kapatid. And once nangyayari, mga kapatid, mas conquer tayo ng Panginoon, mga kapatid. No? So, as John 3:30 said, mga kapatid, says, He must increase, I must decrease, mga kapatid. Amen? So, this is, of course, He wanted in the first place pa lang, mga kapatid. Kumbaga, minsan, mga kapatid, minsan kinakalimutan natin yung Panginoon. Minsan nakalimutan natin na may Panginoon, mga kapatid. We're too focused, mga kapatid, porque we are fine na sa ating buhay, mga kapatid. Or let's say, mayaman tayo, may kaya tayo, mga kapatid. We forget na mayroong Panginoon, mayroong pa mas greater dun, mga kapatid, na may mas mataas pa sa atin, mga kapatid. At lahat ng yun, mga kapatid, mula lang sa Panginoon. Hallelujah. Galing lang yun sa Panginoon. Lahat ng meron ka dyan, mga kapatid, galing yun sa Panginoon. Right. Yeah. So you cannot boast it, mga kapatid, na ang yaman-yaman ko. Diba? Sabihin nyo, ito, may ako dito. Lamborghini, kamusta ang mga ampas lupa,
Di ba? But we Amen. don't realize, mga kapatid, na yung blessings na yun, yung what you have right now, mga kapatid, is because of God, mga kapatid. Inalaw ng Panginoon yun, mga kapatid, no? Because He has a purpose, mga kapatid. Amen. Kaso nagkakamali tayo, mga kapatid, dun sa purpose, mga kapatid, na iniiba natin, mga kapatid, eh. Hindi natin ina-acknowledge yung Panginoon. That's right. But instead, mga kapatid, ina-acknowledge natin yung sarili nating gawa. Hindi kasi nakapag-aral ako ng sa mataas na degree. Kasi nasa mayamang pamilya ako. No, mga kapatid? So, isa sa nangyayari sa atin, mga kapatid, is, mga kapatid, sa araw-araw, kahit ngayon present pa ito, mga kapatid, during this pandemic, mga kapatid, the flesh doesn't want to read an old book written many years ago, mga kapatid. Yun naman natin ayaw niyong basahin. Against siya din, mga kapatid. Ang gusto naman, mga kapatid, okay, matulog na lang tayo. Huwag na tayong gumising ng 5 a.m. Devotion lang naman yan. Mas gusto ko pa makapagpahinga. Diba? But God wants us to read the Bible, mga kapatid. Amen? So, the flesh must decrease, mga kapatid, and Christ must increase. Hallelujah. We should remember that in everyday our lives, mga kapatid. No, hindi yung will natin, but His will, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ito pa, mga kapatid, the flesh doesn't like to talk someone who cannot see or to spend time starving itself through fasting, mga kapatid. So, ayaw ng katawan natin, mga kapatid, na nagugutom tayo. So, ayaw na naman natin na may pag-usap dun sa tao, hindi naman natin nakikita. He's against us. He's against them, mga kapatid. Kasi gusto na ng body, mga kapatid, ng flesh natin, mga kapatid. Hayahay lang, mga kapatid, yung smooth lahat. Walang pinipigil, walang holiness. Kumbaga lahat free, you can do anything, mga kapatid. Diba? Whether may nakakita or meron, mga kapatid. So God requires that, sa Panginoon kasi, mga kapatid, God requires that we pray and fast anyway, mga kapatid. We should lessen our flesh, mga kapatid. And we must increase, mga kapatid. Amen. Dapat ilagay natin sa isip, mga kapatid, na ang Panginoon ang mas mataas kaysa sa atin. Ang Panginoon, mga kapatid, under tayo sa Panginoon, mga kapatid. Anytime He can your life, mga kapatid. But because of love, mga kapatid, He has a purpose on you, mga kapatid. Hindi niya inaalaw yun, mga kapatid. He Hallelujah. still have a purpose on you, mga kapatid, no? So it's not, hindi pa ito yung tapos, mga kapatid. Hindi porket durog na durog ka na. Hindi porket ginagawa mo na yung gawaing makalaman is wala ng pag-asa sa iyo, mga kapatid. We cannot separate, mga kapatid, from the love of God, mga kapatid. Right. Amen. Kahit gaya ng sabi ni Ate Leslie, mga kapatid, hindi natin kayang ubusin yung habag ng Panginoon, mga kapatid. No? Kahit talikuran mo yung calling, mga kapatid, sa Panginoon, kahit talikuran mo ang Panginoon, mga kapatid, tawagin ka ng Panginoon, mga kapatid. Hanggang sa ma-realize mo, mga kapatid, na I have a purpose on you. Kailangan kitang wasakin, kailangan kitang mabroken because I have a purpose on you. Amen? Right. Amen. So, mga kapatid, the flesh wants to look like everyone else, mga kapatid. Gusto niya malaya. Gusto niya maging katulad ng iba. O bilang Christian, mga kapatid, we are still, the body, mga kapatid, corruptible pa yung body natin, mga kapatid. Right. No? Sa flesh natin, mga kapatid, we still prone to temptation, mga kapatid. Gusto natin, ba't sila nagagawang magsuot ng ganito? Ba't sila nagagawang magpagupit ng buhok? Lalo na sa mga babae, gusto yung, minsan, mga kapatid, nakikita ko sa FB, mga kapatid, yung nagpo-post sila ng short hair, mga kapatid. Pentecostal ka. Bakit yun? Diba? Amen. Amen. Nakakalungkot, mga kapatid. Yung panahon na yung bata ka pa, tumay ka ng Pentecostal. And what I realize, mga kapatid, no, kahit hindi nakabase, mga kapatid, yung holiness, mga kapatid,
sa panahon na maaga ka, okay, Pentecostal na ako simula nung pinanganak ako. Hindi mga kapatid eh. Itong nakita ko mga kapatid na babae, Pentecostal siya, bata pa lang. Nakakasama ko na sa fellowship sa district mga kapatid. But yung nakita ko yung profile niya, kapatid, vinisip yung profile niya. Naka-short na mga kapatid. Sabay ito pa mga kapatid. Gusto niya ipagupit yung short hair yung buhok niya mga kapatid. So tingin niyo mga kapatid, nalulugod yung Panginoon dun sa ganun. Di ba? So ito pa mga kapatid. Sa past natin mga kapatid. No? Sa past natin. Kumbaga, we are nobody mga kapatid. We are tempted mga kapatid. We are addicted before mga kapatid. No, we are struggling with different battles mga kapatid on our past mga kapatid nung sa ating nakaraan pa mga kapatid. And now, because of God's grace mga kapatid, because of God's mercy and love mga kapatid sa atin, kinuha niya tayo din mga kapatid because He has a purpose. Amen. Nagkaroon tayo ng encounter with God mga kapatid. No? That's right. Or else mga kapatid, meron ginamit ang Panginoon na lifters mga kapatid sa ating buhay. That's why, andito na tayo mga kapatid. Sharing our great testimony with nung past natin mga kapatid, with others mga kapatid. Dun sa mga taong naranasan nila, na naranasan mo na rin mga kapatid, na-overcome mo yun, and now you're sharing mga kapatid. Because there is a hope mga kapatid na hindi pa yun. You're being lead lifters for them mga kapatid na you're saving them mga kapatid. No? You're being savior dun sa mga taong naliligaw mga kapatid. Amen. Kahit Amen. ngayon mga kapatid like Brother Vincent mga kapatid and Ate Leslie mga kapatid sa aking buhay mga kapatid. I share mga kapatid ng inawas mga kapatid, down na down ako mga kapatid sa aking buhay. Like I don't know kung anong direction ng Panginoon na ibibigay sa akin mga kapatid. Like I'm seeking for wisdom mga kapatid sa ating Panginoon. I'm seeking for purpose mga kapatid, no? But hindi ko na-realize sa aking sarili mga kapatid na kailangan ko pa nang dumaan sa gantong bagay mga kapatid, sa gantong proseso mga kapatid, na kailangan i-broken ako ng Panginoon because He has a purpose mga kapatid. And now you are watching me mga kapatid, sharing the word of God to you mga kapatid. It means hindi pa huli ang lahat mga kapatid. You still have the purpose mga kapatid. Oh hallelujah Jesus. No, the flesh wants to look like everyone else mga kapatid. But the Lord requires that we look differently mga kapatid. We should look differently mga kapatid. Right. Kaya sabi ng Colossians 3:2 mga kapatid na set your affection on things on above mga kapatid, not on things on earth mga kapatid. Ba't kaya naman kasi magde-desire ka ng sa mundo na limitado lang? Hindi ka na mag-desire ng pang-everlasting na mga kapatid. Amen. Di ba? So, flesh must decrease mga kapatid and Christ must increase mga kapatid sa ating buhay. Yes. Lagi nating tandaan yun mga kapatid, no? Amen. So minsan pa mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Now mga kapatid, obedience play an important role in obtaining God's favor mga kapatid. If you want real fruit in your life mga kapatid, just do as He says and obey all the commandments of the Lord mga kapatid. We would not have any trouble with obedience itself. We're dead mga kapatid. From that verse na binasa natin mga kapatid, na 1 Corinthians 15:31 that says mga kapatid, I protest your rejoicing which I have in Christ Jesus Lord. Lord, I die daily mga kapatid. Take note mga kapatid, I die daily. So a dead person, sabi dito, we would have any trouble with obedience itself, we're dead. Kapag yung sarili natin is patay mga kapatid. So, dead mga kapatid. A dead person can't be hurt by situations mga kapatid. A dead body has no feeling mga kapatid. A dead person doesn't care how much he or she is dressed mga kapatid. This is where God wants to take the church in this end time hour mga kapatid. We must die daily with Christ mga kapatid. Yeah. Amen. So binasa natin mga kapatid. Sinulat to ni Paul mga kapatid. Part of epistles mga kapatid.
para sa church, for us mga kapatid, bilang isang reminder mga kapatid, para sa lahat mga kapatid, na kung ikaw sumusunod kay Kristo, dapat wala kang tinatabi sa sarili mo mga kapatid. Kumbaga complete surrender mga kapatid. Right. That's Amen? right. So, ang isang bangkay mga kapatid o patay, kahit anong gawin sa kanya ng nakapaligid sa kanya mga kapatid, basta patay na, wala na siyang kalaban-laban eh. Kasi patay na siya mga kapatid. Good point. Amen? Right. That's true. So, Right. isipin mo, merong naiimbalsa mo mga kapatid. Di ba yung patay naiimbalsa mo? Wala naman tayong makikita mga kapatid na naiimbalsa mong, umaaray pa mga kapatid. Patay na, tapos umaaray pa, di ba? Wala naman tayong makikita gano'n mga kapatid. Kasi patay na siya eh. So, kaya kahit anong gawin natin mga kapatid, nang may hawak sa atin mga kapatid, kontrolado na tayo mga kapatid. Halimbawa ako mga kapatid, may patay sa harap ko. Ako yung nag-take care dun sa patay mga kapatid. Ako yung magde-dress. Ako yung di ba may make-up ata yun, something. Ayun mga kapatid, di ba? Wala siya magagawa. Kasi ako na yung humahawak sa kanya. Patay na siya. Wala na siya magagawa. Hindi siya makakapalag mga kapatid. So I can put anything sa kanya mga kapatid na hindi siya pumapalag. Because wala na siya mapalig. Patay na siya. So, as Roman 8:1 mga kapatid says, walk not after the flesh, but after the spirit mga kapatid. Amen? Amen. Kaya naman sinasabi mga kapatid na I die daily mga kapatid. Kumbaga pinapahayag ni Paul mga kapatid na kinakailangan nating mamatay mga kapatid. Kumbaga wala na dapat kapangyarihan ng kasalanan sa katawan natin mga kapatid. Right. That's right. Kasi tayo na nabubuhay tayo sa laman mga kapatid. Like nasa body pa tayo ng corruptible mga kapatid eh. So tinutukoy dito mga kapatid na yung I die daily mga kapatid. Araw-araw mga kapatid. Kailangan i-renew natin yung isip natin mga kapatid. I-renew natin yung puso natin mga kapatid. Yung hayaan mo yung kagustuhan ng laman mo mga kapatid na hayaan mo na maniubra yung Espiritu ng Diyos sa iyo mga kapatid. Yeah. Amen? Hayaan mo yung Espiritu ng Diyos mga kapatid na maniubra doon mga kapatid. To take control sa iyo mga kapatid. Kaya sabi mga kapatid, the Spirit is willing but the flesh is weak mga kapatid. Gusto ng Espiritu na manalangin mga kapatid sa madaling araw. Gusto ng Espiritu mo na hanapin ang presensya ng Panginoon mga kapatid. Gusto ng Espiritu mo na mag-aral at magbasa ng salita ng Panginoon mga kapatid. Pero yung laman natin mga kapatid, inaantok, tinatamad, pagod. Amen? So, alin sa dalawa mga kapatid ang mananalo mga kapatid? Come on, preach. No? So I forgot mga kapatid na sabihin, no, yung title lang sinasabi ko ngayon right now is Self Must Come Down. Sorry mga kapatid, nadala na ako. So, Self Must Come Down mga kapatid, no? Yun po yung title ng aking mga kapatid. Sorry mga kapatid. No? Mga kapatid, namlawan tubig. Tayo pa inaantay eh. Ayun, praise God mga kapatid. So ayun mga kapatid. So alin sa dalawa ang mananalo mga kapatid? Yung sarili mga kapatid. Sabi, self must come down mga kapatid. Hayaan mo na dapat na matalo ng Espiritu Santo ng Panginoon yung buhay natin, yung i-take over ng Espiritu Santo yung ating laman mga kapatid. Yes. Hayaan natin matalunin ng Espiritu Santo mga kapatid. Hayaan natin yung Espiritu ng Panginoon ang manguna sa atin mga kapatid. Hayaan mo talunin ito yung laman mga kapatid. Huwag mo nang labanan mga kapatid. Just surrender yourself completely sa Panginoon mga kapatid. Yeah. Amen? Right. So, we receive the Holy Ghost mga kapatid. We are baptized with the Holy Ghost mga kapatid. Amen. Holy Spirit with fire ng ating Panginoon mga kapatid. So, ibig sabihin,
dapat naglalakad tayo after the Spirit, mga kapatid. That's right. Amen? Pero, syempre sa pagiging tao mo, mga kapatid, pagiging tao natin, nandyan pa yung yung kumbagay, nasa mortal pa tayong body, mga kapatid. Hindi pa tayo incorruptible, mga kapatid. No? Corruptible pa tayo, mga kapatid. So, nabubulok pa yung laman natin, mga kapatid, yung katawan natin, mga kapatid. So, yung templo na to is physical, mga kapatid. So, ang tendency is, andyan yung pagiging tao mo, mga kapatid, syempre. Pero kinakailangan laging lumalabas at nananagumpay yung Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa pamagitan ng Holy Ghost, mga kapatid. Kaya kailangan lagi tayong nagpapa-refill, mga kapatid. Nagpapa-refresh, mga kapatid, ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Para mas lumakas lalo yung Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Over dun sa katawan natin, mga kapatid. Amen? Amen. Halimbawa, ito ang ginagawa natin, mga our daily devotion, mga kapatid, no? 6 a.m. devotion, mga kapatid. Isa yan, mga kapatid. Sa mga lead lifters, mga kapatid, to renew ourselves, mga kapatid, every day, mga kapatid, na hindi natin balikan yung carnal, mga kapatid, na pamumuhay. Right. No? Every time na we do our devotion, every time na we put Christ in the center of our lives, mga kapatid, we're allowing God, mga kapatid, na to take over us, na yung will niya yung masunod, hindi yung will natin, mga kapatid. Amen. Amen? So, isang magandang example pa, mga kapatid, is, di ba, yung patay, mga kapatid. Maraming sinasabi sa'yo yung tao, mga kapatid, dami mong nakikitang katisuran, daming sakit, ang dinudulot ng nasa kapaligiran, mga kapatid. Pwedeng maraming nababatik sa'yo, pwedeng nangaaway sa'yo, mga kapatid. Pwedeng sinasaktan ka sa paligid mo, mga kapatid. Pero dahil patay ka, mga kapatid, as in patay ka na, mga kapatid, hindi mo magagawang lumaban kasi wala kang lakas, mga kapatid, kasi patay ka na eh. That is, Amen. Amen? So ito ang magandang bagay sa pagiging patay, mga kapatid. Patay tayo sa pagiging carnal, patay tayo sa laman natin, mga kapatid. Amen. Kasi yung buhay natin, buhay, payong sa laman mo, mga kapatid. Kung paiiralin mo yung laman natin, mga kapatid, di ba? Siguro baka sinapak na natin yun, mga kapatid. Siguro pinatulan na natin yun, mga kapatid. Pwedeng minura mo na sila, mga kapatid, no? Pero dahil patay ka na at Espiritu ang nabubuhay sa atin, mga kapatid, hindi mo makakayang lumaban, mga kapatid. O gumanti kasi patay ka na eh. Wala kang pakiramdam sa kanila, mga kapatid. Amen. Amen? Kasi you are already taking, tinake over ka na ng Espiritu Santo, mga kapatid. Hindi ka na, kumbaga, give up mo lahat, mga kapatid. Kahit masakit, mga kapatid, na i-give up yung bagay na fleshly desires, mga kapatid. But basta ang Panginoon buhay sa atin, mga kapatid. Amen? Right. Amen. That is why we need to die daily, mga kapatid. Amen. Araw-araw tayong mamamatay doon sa gawa ng laman, mga kapatid. Patayin natin yung sarili natin sa magitan ng laman, mga kapatid. Yes. Sa pag-iisip, mga kapatid. Kumbaga, i-give up mo yung pansarili mong kagustuhan, mga kapatid. Para sa Panginoon. Amen. Wala kang laban kasi patay ka na, mga kapatid. Right. No? So, ikaw mismo, kapatid, na nabubuhay sa'yo, hindi na ikaw mismo ang nabubuhay sa'yo, mga kapatid, kundi Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hindi na yung fleshy desires natin nabubuhay, kundi Espiritu ng Panginoon. Dapat yun yung i-desire natin, mga kapatid, yung Espiritu ng Panginoon yung nabubuhay sa atin. No? Kahit anong makatisuran, kahit anong temptation, andyan, mga kapatid. We are strong, mga kapatid. We can stand, mga kapatid. Amen. No? By the help of our God, mga kapatid. So ito yung tandaan natin, mga kapatid, no? Ang Espiritu ng Diyos ay ang buhay natin, mga kapatid. At dapat dyan tayo lumalakad, mga kapatid. Kasi yung katawan mo, yung pagiging tao mo, mga kapatid, yung pagiging carnal natin, mga kapatid, pinapatay na natin yan, mga kapatid. Pinapatay na yan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. The moment, mga kapatid, na naka-receive tayo ng
banal na espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan kaya kinakailangan sa bawat araw ng buhay natin, dapat kailangan hindi tayo matutuyuan ng Holy Ghost, mga kapatid. Right. Amen. 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 Dapat Amen. araw-araw yung prayer, yung pakikipag-usap sa Panginoon, mga kapatid, yung fasting, dapat parating dyan, mga kapatid. Dapat laging present yan, mga kapatid. Hindi nawawala yan, mga kapatid. Yes. Para saan ba yun, mga kapatid? Para mas palakasin pa natin yung espiritu ng Panginoon, mga kapatid, na nasa atin, at para mapatay natin lalo ang laman, mga kapatid. Amen. Right. Right. So, the self must come down, mga kapatid. Yung sarili mo, ibaba mo na, mga kapatid. Hayaan mo na yung Diyos na buhay, na kumilos sa buhay mo. Ikaw, wala kang laban kasi binababa mo na yung sarili mo, mga kapatid. Hayaan natin yung Panginoon yung mag-take over sa atin, mga kapatid. Amen. Not our will, but our will, mga kapatid. So, as John 12:24 says, mga kapatid, Jesus Christ, yung nagsulat nito, mga kapatid, Jesus Christ yung nagsulat nito, and ang nagsasalita nito, mga kapatid, so, hindi nagkakaroon ng buhay, hindi magiging matagumpay, hindi magiging masagana, at hindi magkakaroon ng kaligtasan ang karamihan kung ang isang butil ng trigo, mga kapatid, ay hindi mailalaglag mula dun sa pagkakakapit, mga kapatid. So hindi siya babagsak, mga kapatid. Walang mangyayaring katagumpayan, walang mangyayaring salvation, mga kapatid. The same as yung tinutukoy niya dito, mga kapatid, is kung ang Diyos hindi nagkatawang tao, mga kapatid, bilang Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Kung si Jesus Christ hindi namatay sa cross of Calvary, mga kapatid, hindi nag-suffer in pain, mga kapatid, wala sanang kaligtasan ngayon, mga kapatid. Right. That's right. So bilang Kristiyano, mga kapatid, wala kang tagumpay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ka magbubunga, mga kapatid. Hindi ka mas magiging matatag sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ka mas magiging maliwanag, mga kapatid. Kung hindi ka dadaan dun sa masasakit na bahagi ng ating buhay, mga kapatid. Right. No? Nangyayari, there is brokenness and crushing dapat na mangyari sa atin, mga kapatid. Able to have victory, mga kapatid. Hindi yung victory na agad, mga kapatid. We must undergo broken and crushing muna, mga kapatid, from our Lord to have the victory, mga kapatid. Glory. No? So kinakailangan, mga kapatid, kinakailangan mamatay si Jesus Christ, mga kapatid, para maligtas ka, mga kapatid. Para magkaroon ng kaluwalhatian at tayo kailangan nating mamatay, mga kapatid, sa pagkakasala natin, mga kapatid. Patayin natin ang gawa ng laman, mga kapatid, sa buhay natin para magkaroon ng kaluwalhatian na makita sa ating sarili, mga kapatid. Amen. Amen. Amen? So, kinakailangan nating mamatay sa sarili natin, mga kapatid. No? Yung lahat ng kagustuhan mo na hindi kalooban ng Panginoon, talikuran mo na yun, mga kapatid. Right. Amen. Hallelujah. Kahit masakit, mga kapatid, yung bagay na nagpapasaya sa iyo bilang tao, mga kapatid, pero hindi naman nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, mga kapatid, i-give up mo na yan. Right. Right. Kahit masakit, mga kapatid, i-give up mo na yan kasi part yan ng process, mga kapatid. Lahat dumadaan sa proseso, mga kapatid. Hindi lahat madali, hindi lahat hayahay, hindi lahat, mga kapatid, sagana. Sometimes kailangan madapa ka muna, mga kapatid. Kailangan dumaka muna sa sakit, mga kapatid, ng ating buhay. No, mga kapatid. So, sabi nila, mga kapatid, a mother's pay a price, a painful price in order for a baby to come in this world, mga kapatid. In the spiritual realm, something must die in order something to live, mga kapatid. No? Kapag tayo, mga kapatid, namuhay tayo sa laman, mga kapatid. Pag namuhay tayo sa laman, mga kapatid, mapapahamak yung espiritu natin, mga kapatid. No? So, something must die in order for something to live, mga kapatid. No? So,
kailangan mamatay muna yung laman natin, mga kapatid, yung flesh desire, yung carnal natin, mga kapatid, na pag-iisip, mga kapatid, no? Right. No? In order for Christ to be manifest in us, we have to die, mga kapatid. We have to die out to ourselves, mga kapatid. No? Sino bang gustong mamatay, mga kapatid? Siyempre, wala naman, mga kapatid, no? You say, how much more dying do we need to do, mga kapatid? Do we need more? Do we need to suffer until rapture, mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Matthew 10:22, mga kapatid? Jesus said, but he that endureth to the end shall be saved. So may word na endureth, mga kapatid. Ang mga pagtiis hanggang wakas siyang maliligtas. So ibig sabihin, ang buhay hindi magiging madali, mga kapatid. Kailangan pagtiisan. Di ba? Amen? So when you have died out or made over again, mga kapatid, you will take on the ways of the Father, mga kapatid. You will see the situation as Jesus see it, mga kapatid. You will feel the pain as He feels it, mga kapatid. You will feel the burden the way He feels it, mga kapatid. No? Kapag namatay tayo, mga kapatid, may kita natin, mga kapatid, yung nakita ng Panginoon, mga kapatid, no? May kita natin yung nararanasan ng Panginoon, mga kapatid. Like we're being unfair with God, mga kapatid, no? Sometimes, sabi nga ni Apen, mga kapatid, less of me, more of Him, mga kapatid, no? Amen? Pero yung nangyayari, mga kapatid, is more of me, less of Him. Diba? Amen? So, ito, mga kapatid, kailan mo huling kinamusta yung Panginoon, mga kapatid? Kailan mo kinamusta yung feeling niya, mga kapatid? Amen? Kailan mo kinamusta, mga kapatid? Malapit na magtapos, mga kapatid, no? So, kailan mo kinamusta yung feeling ng Panginoon, mga kapatid? No? Kung ikaw yung Panginoon, mga kapatid, you are being rejected by your son, mga kapatid, no? By your daughters, mga kapatid. Tinatakbuhan ka nila, mga kapatid. Tinatakbuhan ka, mga kapatid. Ano yung pakiramdam nun, mga kapatid? And I want you to realize that, mga kapatid. No? Yung feeling ng Panginoon. He's broken, mga kapatid. Though siya ay Panginoon, mga kapatid. But yung feeling ng Panginoon, mga kapatid. No? Baka puro na lang tayo, Lord, gusto ko neto. Lord, gusto ko niyan. Gusto ko neto. No? Baka mamaya, sinecheck na natin yung Panginoon kung kailan may kailangan tayo, mga kapatid. Amen? Baka, diba? Puro lang tayo ask, mga kapatid, sa Panginoon, yet we cannot thank God, mga kapatid. Give back all the glory sa Kanya, mga kapatid. No? So, consider your life today, mga kapatid. Jesus wants to mold you so that He can move the way He wants to move through you, mga kapatid. Self must come down, mga kapatid, no? Amen. So bilang mga Pino, ito yung proseso ng Panginoon madalas sa ating buhay, mga kapatid. Para mas maging matibay ka, para mas maging maganda, para mas maging effective ka, powerful, mga kapatid. Kailangan dumaan ka sa matinding trials, mga kapatid. Sa pagsubok, mga kapatid. Pinapaintuluto ng Panginoon na mangyari sa atin to, mga kapatid. Kasabay dito, mga kapatid, is self must come down, mga kapatid. I-give up mo yung sarili mo, mga kapatid, kahit masakit, mga kapatid. Bukod pa rin, mga kapatid, may naranasan ka sa buhay mo, mga kapatid, na parang yung dinudurog ka ng problema, mga kapatid. But sa bagay na yun, mga kapatid, hindi natin alam na pinoproseso lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. Once nararamdaman mo at hinaayan, once na matapos mo yung pagdurog, mga kapatid, mga sakit na nararamdaman mo, mga kapatid, at hinaayan mo ang Panginoon, mga kapatid, na gawin sa iyo ang bagay na ayon sa Kanya, mga kapatid, na gusto ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Grabe yung pagpapala, mga kapatid. Grabe yung character, mga kapatid, na bubuo sa atin, mga kapatid. Amen. Parang bagong, mas matibay na ikaw, mga kapatid, no? So I'm gonna leave this something to you, this quote, mga kapatid, no? Na when a flower is crushed, mga kapatid, it gives
gives off a beautiful perfume, mga kapatid. And when we are broken and crushed under the mighty hand of God, mga kapatid, when Jesus was praying, mga kapatid, hallelujah, yun, mga kapatid, when we are broken, mga kapatid, and crushed under the mighty hand of God, we give off the beautiful odor of the Holy Ghost, mga kapatid, no? This is where God wants to take His children. He wants us not to just be broken, mga kapatid, but also crushed in order to become more effective, mga kapatid, of use for Him, mga kapatid. Right. Now, mga kapatid, I want you to realize, mga kapatid, no? I want you to realize, mga kapatid, that it is actually Christ that does work through you, mga kapatid. All the honor and praise belongs to Him, mga kapatid. After we have been broken and crushed, we come in God's presence through worship, mga kapatid. He sees our sacrifice, mga kapatid. No? He sees broken and crushed vessels, mga kapatid, that we have become, mga kapatid. It is then our worship become acceptable to Him, mga kapatid. He was also broken and crushed and bruised, mga kapatid. And by allowing ourselves to be broken and crushed as He was, mga kapatid, we are able to identify with Him, His sacrifices at the Calvary, mga kapatid. Amen. You may say, Lord, it is difficult to always different, not to wear what others wearing, not to wear my hair the same way that I would wear it, mga kapatid. Or you may say, God, I'm so hungry. Lord, I hate this fasting. I don't understand the way you move. But the Lord says, mga kapatid, I want you to be broken and crushed before me. That's why Romans 12:1, mga kapatid. No, ang sabi, mga kapatid na, mga kapatid na, we must make ourselves come down, mga kapatid, no? Amen? No? I want you to be broken, mga kapatid. God wants us to be broken, mga kapatid, right now, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, mga kapatid. Amen. So, let's praise, mga kapatid, ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid, once again, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Salamat po sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. If there's one thing na natutunan ko sa araw na to, mga kapatid, sa tinuro sa atin ng mga ngaral, brokenness and being down is a requirement sa ating lakad bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Before Joseph was promoted as a king, he was down in prison, mga kapatid. And Samson, before he break the pillars, mga kapatid, he was down in the prison also, mga kapatid. And Jonah, he was broken in the boat and in the mouth of the fish, mga kapatid, before he preached that powerful message in the island of Nineveh, mga kapatid. And Peter, hallelujah, was broken because of his failure. And after that broken, mga kapatid, there's this Acts 2:38 preaching, mga kapatid. And Paul was blinded so he can see God. Hallelujah. Before there could be a breakthrough, there's a brokenness, mga kapatid. It is a requirement. Even Jesus himself was broken. Even Jesus himself was being down. In the Garden of Gethsemane, mga kapatid, Jesus was broken. Hallelujah. Ang iyak niya, mga kapatid, parang daloy ng dugo. And hallelujah, after that cross, mga kapatid, he was down, he was buried. And after 3 days, hallelujah, he rose up from the grave. Hallelujah. Then we received the baptism of the Holy Ghost. And what I'm saying, mga kapatid, hallelujah, if there's one thing, if there's another name, mga kapatid, ng Holy Ghost, hallelujah, the main name of the Holy Ghost, mga kapatid, other name ng Holy Ghost, mga kapatid, it is called as the Comforter. Hallelujah. In the season of our brokenness, in the seasons that we are down, there's the Holy Ghost that will comfort us, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. I know, hallelujah, you may be in the situation in the brokenness, mga kapatid. Maybe you are down right now. Just think of it for just a second, mga kapatid. Hallelujah. Yung bagay na nagbo-broke sa iyo, yung mga bagay na nakapagbigay sa iyo ng kalungkutan, or maaaring nasa sitwasyon ka, mga kapatid, na nag-struggle ka, or maaaring you were in a situation na tinatawag ka ng Panginoon, hallelujah, na mamuhay ng may kabanalan for a greater consecration, mga kapatid. And I request you, mga kapatid, to close your eyes and let's pray. And I will pray for you, mga kapatid, before we end this service.
Hallelujah. I request you, hallelujah, if you can kneel down, if you can sit, mga kapatid. Find a place where you can pray, mga kapatid. Find a place, hallelujah, when the Spirit of God moves, hallelujah, you can accept it. Hallelujah, hallelujah. Just keep on praying, mga kapatid, while I'm praying for everyone. Hallelujah, hallelujah. Oh, Father God, this morning, oh Lord, we thank you for the message. We thank you, Lord, for the seasons of our brokenness. We thank you, Lord, for all the days that we are down, Panginoon. It is, Lord, for your glory, Panginoon. It is said, oh God, that all things work together for our good. Hallelujah. Hallelujah. I know, Panginoon, maybe some of us are in the season of brokenness, oh God. Some of us, Panginoon, are hurt, Panginoon. Maybe we've been hurt by other people or we've been hurt, Panginoon, by our own failures. I pray, Panginoon, I declare your word, hallelujah, that you are close to the broken spirit, mga hallelujah. You are close to the broken spirit. You save them, Panginoon, with a contrite spirit. Oh God, I pray, Panginoon, that you would give us comfort as the Holy Ghost can do. Our comfort, Panginoon, give us comfort, Panginoon, in the seasons of our brokenness, Panginoon. Hallelujah, things may be happening not according to our plans. Hallelujah, things may be happening, hallelujah, not according to our understanding. We may understand this, Panginoon, but help us to trust your will. Help us to trust your plan for us, Panginoon. Give us comfort. Give us joy, Panginoon. We need more of your mercy. We need more of your grace, Panginoon. Hallelujah. Maybe some of us, Panginoon, are in the season of doubt, Panginoon. Maybe, hallelujah, nasa kaila-ilaliman kami, Panginoon, ng buhay na to, Panginoon. I pray, Panginoon, hallelujah, na hindi kami mag-give up, Panginoon, kung nasaan man kami. I pray, Panginoon, that you would give us strength, Panginoon, for your strength is made perfect in our weakness. Your strength is made perfect in our weakness, oh God. I pray, Panginoon, that give us the overcoming power against sins, Panginoon. Give us the anointing, Panginoon, that will break the yoke, Panginoon. Give us a way, Panginoon, in every temptation. For blessed is the man that endureth temptation, Panginoon. We want to endure until the end, Panginoon. We don't want to live in this road. We don't want to go away, Panginoon, from you. Hallelujah, hallelujah. I pray, Panginoon, oh God, that whatever struggles, whatever temptation, Panginoon, na bumabalit, Panginoon, sa mga kabataan, oh God, ang sino man nakakarinig, Panginoon, Moses ko, oh God, I pray that you would protect them, Panginoon. I pray that you would give them hedge against the temptation of this world, against the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, Panginoon. There could be a peer pressure, Panginoon, sa mga kaibigan. I pray, Panginoon, that they will not please them, but they will please you, oh God. Hallelujah. There are certain things, Panginoon, it could be social media, it could be mobile games, hallelujah, it could be watching movies or series, Panginoon. Hallelujah. I pray that in the front of you, at your feet, Panginoon, that we will deny ourselves, that we will forgive those things, Panginoon, that we will decrease or even lose our entertainment, Panginoon, and we will increase our appetite for your presence, Panginoon. Oh, Lord, I pray, Panginoon, for these young people, Panginoon. Hallelujah, we made their time, Panginoon. Hallelujah, we're giving efforts, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. I pray, Panginoon. Hallelujah, in their pursuit, Panginoon, in the holiness, Panginoon, when they decide to be consecrated, Panginoon, I pray that you would help them, Panginoon. I pray, Panginoon, that you would impart them the burden of the holiness, Panginoon. We're not holy, Panginoon. You are holy, Panginoon. Hallelujah, we can be holy, Panginoon. If we will only have you, Panginoon, every day. Panginoon, give us a glimpse of your holiness so we can live holy, Panginoon. Every day, Panginoon, fill us with your power, Panginoon, that we can fight against the principalities of this earth, Panginoon, against the spiritual wickedness, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I pray, Panginoon, that you give us the power, give us the burden, Panginoon, to belong to you. Hallelujah, that we will forget those things that is not pleasing on your sight, Panginoon. Hallelujah, that we will be more consecrated, Panginoon, and we will come out of this quarantine on fire, Panginoon. Lord, hallelujah, we are struggling. We are weak, Panginoon, but when we are weak, then you are strong, Panginoon. Hallelujah, you are close to the brokenhearted. You are close to the needy, Panginoon. Hallelujah, you are our Messiah. You are our salvation. You are our strength. You are our refuge, Panginoon. You are our strong tower, Panginoon. I pray, Panginoon, that you would protect us, Panginoon, physically sa sakit, and that you would protect us, Panginoon, that you would protect us from this world. Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, that's hearing my voice, oh God.
as a calling on their life, Panginoon. Hallelujah, don't let this calling slip on their hands, Panginoon. Hallelujah, tell them what to sacrifice, Panginoon. Tell them to commit, Panginoon, greater more, Panginoon. Hallelujah. Oh, Shakarayaba. Shakarayaba, 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 Oh, Karayaba, Shakarayaba. Lord, I pray for their homes, Panginoon. I pray for their rooms right now, Panginoon. Hallelujah, that there will be no bad spirit in their homes, Panginoon. And even on their phones, Panginoon. Hallelujah, I break that bad spirit on their